Oy, muli, magandang araw. Ito po si Kaeli. Nako, grabe ho nangyari dyan sa Senado at talagang lumitaw na yung mga sinasabing kasinungalingan. Ito'y kaugnay ng ginawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations na kung saan ay pinangunahan ni Senator Amy Marcos. At isa ho rito sa talagang sabihin natin na dokumento na nabuyangyang ay talagang hindi totoo. Lumilitaw na parang na hindi totoo na March 11 lang ho nila lalaman, parang nabulaga ho, di ba? Ang mga opisyal ng gobyerno sa paglalabas ng warrant. Bakit ho? Kasi meron pong inilabas na dokumento, ito pong si Senator Amy Marcos, na kung saan ito hong ito ho, no, yung sulat, meron ho tayo rito, inilabas po ito sa Senado, na kung saan, ito yung sa pag-aaresto ho dito kay dating Pangulong Duterte. At dito ho, ito ho ay may petsang March 10, 2025. Mas nauna ho ito na lumabas ng dokumento, bagamat ang sabi po ng mga opisyal ng gobyerno, ay nagkakaisa sila Justice Secretary Boying Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, at maging iba pang mga opisyal ng gobyerno na nalaman daw nila March 11, sabi rin doon ng PNP, March 11 na, alas 3 na madaling araw, nang malaman daw po nila na lumabas na po ang warrant. Pero base ho ito sa ICC, International Criminal Court. Kasi dito ho, nakalagay ho, mga kababayan, na ito, yung message babasahin lang ho natin, na yung request ng ICC, nakalagay ho, through Interpol, please arrest the subject of this diffusion. Dito pinag-uusapan nga kanina sa una nating vlog, ay wala pala talagang red notice, kundi diffusion. So kapag diffusion, mga kababayan, ay wala, pakiusap lang ho ito. Pero dito, ang sabi ho, this diffusion is transmitted after prior consultations with the government. Ibig sabihin ho nito, mga kababayan, nang lumabas, ito hong diffusion, hindi po ito red notice kasi ang red notice, mas mabigat ho yun. Pero ito, kumbaga sa hindi pa verifikado at hindi pa kumpirmado na talagang, di ba, siya po ay talagang a-arrest yun. O kung naman, o siya, may paliwanag ho rito, no? Ang sabi ho, kasi iba yung red notice Talagang parang mandatory dito, pwede ho rito na. Itong diffusion is transmitted after prior consultations with the government of the Philippines who agreed. Ibig sabihin ay ang gobyerno ng Pilipinas ay pumayag na mag-comply dito po sa request na pag-aresto laban po kay dating Pangulong Duterte base po sa inilabas na warrant ng ICC. So dito ho, mga kababayan, ay lumilitaw na hindi totoo. Kung ang dokumento pagbasihan, kaya nga itong Senator Amy Marcos, siya po ay nalilito, naguguluhan Kasi mga sinasabi po ng mga opisyal ng gobyerno na wala silang alam. Parang nagulat lang sila, bigla lumabas nung 11 ng Marso, madaling araw, tapos yun, nakapaghanda na agad sila. So, yun ho. Pero ito, maliwanag po yung dokumento na inilabas po dyan sa Senado. Sa wikang English, nakalagay, please arrest the subject of this diffusion. This diffusion is transmitted after prior consultations. So, nagkausap na pala. Meron ng koordinasyon at usapan na ito arresto, tapos pumayag tayo. So, taliwas ho ito sa naunang posisyon ng ating gobyerno at mismong si Pangulong Marcos Jr. na sinasabi na hindi makikialam ang gobyerno
dito po sa ginawang investigasyon at higit sa lahat ay hindi kinikilala ng administrasyon yung jurisdiction ng ICC. Kundi, ito sabi ko kasi ito yung kanilang rason eh. Yung sa ICC wala raw kundi ang issue po ng pagpapalabas ng warrant sa pamamagitan ng Interpol. Yun po ang kanilang sinasabi. Yun po ang kanilang ginagawang palusot, mga kababayan. At sa interview nga kay Senator Amy Marcos, matapos po yung hearing, nung tinanong siya na meron bang na lumilitaw ba na may mga paglabag at hindi naibigay yung due process kay dating Pangulong Duterte. Sabi po ng senadora, maliwanag ko at base sa mga naging pahayag ng mga resource person na dumulaw sa pagdinig. So yun talagang nagkabulol-bulol at nagkabuhol-buhol po sa mga paliwanag yung mga opisyal ng gobyerno na kung saan ay wala, may dokumento nakalagay prior Ibig sabihin, nang ilabas po itong warrant, mga kababayan, nagkausap na. Maliwanag yun, nakalagay na. Wag na itanggi siguro. Nakalagay, after prior consultations with the government of the Philippines. So, wala na At pumayag, nakipagkasundo, na tutuparin ito pag-aresto laban po kay Pangulong Duterte. Alam niyo, sa mga pangyayaring ito ay siguro hindi dapat na malungkot din yung mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Bagamat siyempre ngayon kumakalat di ba, yung mga sinasabing pagsasagawa ng kilos protesta, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Pero bagamat yan, karapatan naman ng bawat isa hinggil sa kalayaan, sa pamamahayag. Pero ang binabanggit ko rito, sa kabilang banda, meron parang pakonsuelo rito, mga kababayan, na dito, yung sa ginawang pagdinig, ay lumitaw po ang katotohanan na hindi po talaga naibigay yung due process sa isang akusado o inaaresto. At maraming nga pong butas, pati yung pagsiserve ng warrant, wala yung pagbabasa ng lahat ng detalye. Dapat pag inaaresto ka, inaaresto ang isang tao, ay babanggitin mo, ipaliliwanag mo sa tao kung bakit ka inaaresto at ano ang partikular na kaso. So, hindi po nangyari yun wala po. So, marami pong butas. Siguro, ang pakonsuelo rito ng ating mga kababayan, yung mga taga-suporta ng dating Pangulo, maganda itong dokumento na maaaring magamit ng depensa yung mga manananggol o abogado ng dating Pangulo na harap po dyan sa ICC. Kasi ang sinasabi nga po ni Attorney Nicholas Kaufman, yung British-Israeli lawyer, ay isa po sa kanilang gagawing argumento yung hindi po nabigyan ng due process ang dating Pangulo at matapos na arestuhin nga dito sa Pilipinas at agad na ipinatapon doon po sa The Hague, Netherlands. So, yan. Kung hindi po nasunod at siguro naniniwala naman tayo ng mga hukom ng ICC, hindi po sila papayag na sila po ay mabutasan at masabihan na sila po ay hindi may kilala sa due process at maliwanag ko kasi at maging dito po sa ating saligang batas, mga kababayan, sa Bill of Rights, lahat po karapatan ng due process bawat mamayan, mga kababayan. At base rin po sa patakaran ng ICC na kung ano man yung kanilang mga polisiya at ipatutupad ay ito po ay kinakailangan nakadepende sa batas at patakaran din ng isang bansa. Tulad dito sa Pilipinas. So, ganun ito, mga kababayan. So, maliwanag mga kababayan, na lumitaw po sa nasabing pagdinig ng Senado, ng Senate Committee on Foreign Relations, na tila nagkaroon po na mga pagsisinungaling na hindi raw alam, nabigla sila sa paglabas ng warrant
At lumitaw din ho sa nasabing pagdinig na kung saan ay hindi po nabigyan ng due process si dating Pangulong Duterte. Ayan po, maliwanag ho yan. At abangan natin kung magkakaroon pa rin ho na mga susunod na pagdinig at dito po sa usaping ito. So, yun po, mga kababayan, at kayo na pong humusga. Siguro naman ngayon, dami ho ng mga lumalabas sa mga balita at yung mga nangyaring mismong may mga live coverage diyan po sa Senado. Makita nyo naman kung gaano ang ginawang mga pahayag nitong magkapatid na Remulla at yung mga opisyal ng Philippine National Police kaugnay ng pag-aresto, pagpapatapon sa dating Pangulo diyan po sa The Hague, Netherlands. Ay, maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli at huwag niyo kalimutan na kayo po ay mag-subscribe dito po sa ating channel at para lagi ho kayong updated sa ating mga ginagawang pagkomentaryo sa bawat issue, lalo na ho dito sa kaso ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.